So, nung kumakain tayo, nabanggit mo sa akin yung post ni Moonlighting Doctor. Yung ating butihing doktor na laging nagta-travel at hindi na umuwi sa kanila. Yes. Na yung post niyang yon is all about underrated travels. Yung ganon. Basta yung ganon yung context. Mahaba siya masyado mag-post . Sa Facebook, no? Oo. Ayun. So, nung nabanggit mo nga sa akin yun, sabi mo nakaka-relate ka. Yes. Super relate. So, ang tanong ko sa'yo ngayon, bakit? Interview ba to? Oo, interview to para makapasa ka sa aking agency. At dahil dyan, bago tayo mag-start, welcome kayo dito sa Travel and Real Adulting Podcast. This is Jamie. And I'm John. So, TARA Tara Podcast, Travel and Real Adulting Podcast siya. Where we talk about, yes, kasi baka di nila alam po. Tara, ano yun, tara? It's all about travel, our experiences in life, whatsoever. At yun na nga, ini-interview kita. Ano ba? Nakarelate ako kasi even though, kasi si Doc, ibang level na yung travel niya. Oo, grabe. Siyempre, mas matanda siya sa atin. So, mas marami na talaga siyang experiences and napuntahan. Doon pa lang sa mga napuntahan, sobrang dami na talaga si Doc. Pero kahit na ganun, na sabi nating tayo siguro toddler sa travel, si Doc talagang tito na. Kala ko lolo na eh. Tito na sa travel. Relate ako dun sa sinabi niya. Dun sa pinost niya na underrated travel. Actually, screenshot yata yun ng isang follower niya na sinabihan siya na you're parang underrated ka mag-travel, Doc. Tapos in-explain niya doon or ni-repost niya in-screenshot niya yung comment. Tapos sinabi niya, dun sa sinabi niya, sa post na yun, dun ako super nakarelate. Na super underrated nga daw ang nag-a-agree siya na yes, underrated siya mag-travel. So para sa akin, ang underrated travel is yung parang hindi mo na kailangang i-check all the spots kahit yung mga super touristy spots. And walang masama if puntahan mo pa rin yun. Syempre, wala namang mali at tama sa travel. Puntahan mo pa rin yung mga touristy spots. Pero yung underrated travel is more on kahit simpleng bagay like underrated or hindi kilalang cafe. Tumambay ka lang dyan sa park. Yung mga ganong experiences. And ganon na tayo mag-travel ngayon eh. Parang ilang beses yata natin nasabi dun sa mga vlogs natin lately na, guys, parang sinasabi natin sa kayo, ni-introhan natin sila na if medyo chill na kayo mag-travel, if gusto nyo lang yung mga free parks, cafes, kain, walking, relax lang sa park, follow nyo kami. Kasi laging halos ganun na yung trip natin. So, sa pagkakaintindi ko sa sinabi ni Doc is parang medyo ganun yung underrated travel na pagkaka-explain. Which we can relate. No? Natandaan ko, nakasama natin siya sa Mount Gosaisho. Last year ba yun? Yes. Nagoya. So sabi niya sa atin, gusto ko yung pace nyo. Di ba? Oo. No, kasi kumakain tayo ng lunch noon, tapos parang nagdadaldalan lang. Medyo tapos na tayo kumain, pero hindi pa tayo tumatayo. Oo. Don't worry kasi hindi pa naman punong-puno yun eh. Nag-aalisan na rin yung mga tao. So parang... At saka parang food court siya. Oo. So pwede naman talagang umupo doon, tumambay, ganyan. Tapos parang yun, bigla niyang na-blurt out yun. Tapos naisip ko, hindi daw tayo nagmamadali. Tapos gusto ko yung pace nyo, parang ganyan. Siguro, ang minimin niya kasi hindi nga tayo nagmamadali. Like, tara na, tapos na tayo kumain, punta tayo dun sa ganitong spot ulit. Gusto ko mag-picture-picture, ganyan-ganyan dun. Hindi no. Parang ang sarap din nung hindi ka nagmamadali. Totoo. Kasi naranasan na natin yun nung umpisa tayo mag-travel. Sobrang saka lahat. Umpisa tayo nag-Japan. Oo, nung unang-unang Japan, ako gumawa ng itinerary. Noon talagang full packed eh. Tama ba? Full pack. Jam-packed. Jam-packed yun. 10 days lang pero ang dami nating napuntahan kasi naka 7-day JR pass tayo. Talagang sinulit. Sa Pagodan, chinek lahat ng dapat i-check sa Tokyo, sa Osaka, sa Kyoto. Tamo? 3 agad sa isang punta. Golden Route. Oo, ginawa natin yun. Tapos, ang mindset kasi natin nun is... kailangan masulit natin, kailangan ma-check lahat kasi di natin alam kailan tayo next babalik. Oo. At yung nangyari pandemic, no? 3 years pa pala makakabalik. Totoo naman pala, na hindi pala agad makakabalik kasi nga nagka-pandemic. Pero, yun yung nabago sa travel style natin ngayon. Parang starting mga 23, 24? 22.
Nung 22. Hindi na tayo masyadong G na G. Or hindi na tayo, hindi na tayo jump pack maglagay ng itinerary. Tapos, kung maglalagay man, tas hindi na sunod, okay lang. Okay lang. Even nung even before Japan, naglo-locals tayo eh. Talagang sumasali pa tayo sa mga joiners, talagang hectic talaga. Hectic yun, kasi isipin mo, 2 days, 1 night lang ata halos yun. Or 3 days, 2 nights. Tas, sobrang dami yung i-check na spots. Kasi nga, tayo nun marami pa tayo energy. Tapos, basta, unlimited energy pa nun. Isa pa yun. Kaya siguro nandito na tayo sa medyo underrated travel style or pace. Slow na. Kasi nga, umiedad na rin. So, pero, by si Doc, grabe naman. Ang parang energetic niya pa, no? Alam ko, nakita ko talaga na umakyat pa siya ng bundok. Whatsoever. So, pero siguro kasi gusto niya talaga maglakad-lakad, mag-travel. At yun nga, para sa akin kasi yung underrated, hindi lang siya yung chill na activities Tama ka dun Yung tipong pinupunta mo, yung mga non-touristy spots, di naman natin sinasabi na hindi dapat puntahan yung mga touristy spots. Kasi para sa akin, touristy spots are there for a reason. Kaya nga siya touristy, maganda. Oo. Usually maganda yun. Must check, ganon, di ba? Kumbaga, kaya pupunta yung mga tao doon. Minsan nagiging overrated na, hindi dahil sa dami ng tao. Minsan kasi, yung paano i-hype siya sa social media, yun ang nagiging overrated. Pero it doesn't mean na, na hindi dapat puntahan or touristy siya or whatsoever. So, yun nga, isa yun sa mga underrated na mga travels na nasa isip ko na hindi tayo pupunta ngayon sa mga touristy spots. Kasi na-check na natin. Yun nga, feeling ko si Doc ganun din, si Moonlighting Doctor. Tama. Kasi nga, sa dami na nang na-travelan, kumbaga, babalik ba ako dito, sakto lang to For example, nakapunta ka na, for example lang to guys for context, example lang ulit, bababash ako for example, nakapunta ka na ng Tokyo, tapos nakita mo mas maganda yung Sendai. For example lang yun hindi ko pa tayo nakapunta ng Sendai. Oo nga. Yung sample mo, hindi pa napupuntahan natin. O sige, Sendai. Diba? May ka pa pupunta sa Tokyo ulit kung pwede ka na dumiretso sa Sendai dahil mas maganda doon. Pili ko ganun yung nangyayari. Kumbaga, kasi naranasan natin yan. Di ba, unang punta natin is Tokyo. Osaka, Kyoto. Ang gaganda nun Oo, Golden Route nga ang tawag. Golden Route. Diba? Tapos bumalik tayo. Actually, binalikan pa nga natin ulit Yung Akihabara, yung mga gusto ko kasi. Di ba? Famous siya. Pero Shibuya. Binalikan naman. Gusto mo Kaya mo siya babalikan. Yeah. Even in our third time, nung autumn, binalikan ulit natin yung Shibuya, Akihabara. Pero in this coming trips, baka hindi na. Kasi, mo yun, parang hindi naman sasawa na tayo. Kumbaga, merong... Feeling natin, nakuha na natin yung gusto nating makita doon. Kumbaga, wala na siyang Na-feel na natin yung gusto nating ma-feel doon, yung vibes noon, whatever. So, nagiging underrated yung travel kapag nagiging ganun, pag lagi mo siya napupuntahan na. Kasi you are seeking other spots na hindi na sikat sa sa mga tao. Okay, may dadagdag ako sa sinabi mo. Pero, kahit hindi mo pa napupuntahan, kahit first time mong puntahan, for example, yung Vietnam natin, first time natin mag-Ho Chi Minh, bakit hindi natin chinek yung mga na-research mo na, kunyari, ano yun yung may... Kuchi. Bakit hindi chinek? Kaya mo 'di ba kasi nga may preferences na tayo. So ang preference ko is para sa akin nung nakita ko siya, hindi naman sa ano ba to? Hindi naman siya hindi naman pangit. Pero parang may gusto pa akong ibang i-try bukod doon, which is mag-city tour lang na sabi ko sa'yo, kahit walang gawin like magkape lang tayo doon, kumain, which is yun yung ginawa natin mostly. At okay lang i-omit na muna si Kuchi Tunnel. Ganon, di ba? Kumbaga, first time natin doon, sabi ng mga tao, must check yun. Pero hindi natin siya sinunod. Or dahil because underrated ka kasi. Dahil meron na tayong preferences. Hindi para sabihin, uy, gusto ko masabi underrated ako. Hindi ganun di ba? Parang alam mo na sa sarili mo, kapag nagta-travel ka ng medyo matagal na or nakakailang gala ka na, alam mo na yung preference mo, anong preferred mo sa buhay, anong trip mo, na tipong kahit uso yun, tas di mo ginawa, okay lang. Pati yung yung may sinabi ka nga sa akin nun, bakit di natin chinek yung yung tren, yung magkakape-kape sa tren. Hanoi ata yun?
Hanoi ba yun? Di ba sa Ho Chi Minh? Hindi ko alam. Hanoi yun. Hanoi yun. Buti na lang kasi wala sa Ho Chi Minh. Pero kahit na pumunta tayo ng Hanoi, Ayun, tamo, ayaw mo i-check. ayaw ko i-check kasi for someone na nag-aral sa PUP, lagi ko nakikita yun yung trend na gumagano. Kumbaga meron din tayo nun Di Lagi ba? ko naman sinasabi sa'yo, magkaiba naman yung itsura. Like, yung sa trend sa PUP, sa Teresa, wala namang kainan na Uy, may kainan, may mga kainan na yun. maayos. O sige, na tourist spot, like parang, ano kakainin doon? Ano? Filipino food ba talaga? Like, Mga isaw-isaw. Street food, Street food. parang hindi siya enticing Tsaka hindi siya ginawa for tourist spot talaga. Yun nga. Tourist spot. Diba? Kumbaga, ako lang, preference ko lang to Kumbaga, mas gusto ko kasi makita yung yung parang cultural nila, yung So parang pagka-locals. get. So, kaya hindi mo siya bet kasi parang hindi naman cultural, parang nakukulangan ka sa pagiging cultural nung space na yon nung may dadaan lang na train, tapos umiinom or kumakain kayo sa gilid nun. Yeah. Tapos parang sabi mo nga, normal na yung train at reless sa'yo ng college. Sa atin pala. Tsaka yung isa pang dilema sa content creators like us. Kasi kung normal na tao na hindi nagva-vlog or something, parang must try yun Even yung Kuchi-Kuchi Tunnel, must try yun Even yung Mekong River Kasi nga, you need to show to the audience na nakapunta ka sa sikat na lugar At yung iba rin, yung mga audience kasi na manonood sa'yo, Gusto rin yun. Gusto rin yun, i-research paano ba pumunta doon, ano ba yung experience doon, paano mag-book. For someone na nagta-travel madalas, for someone na may preference din, katulad natin, hindi dahil porket sikat yun, pupuntahan natin. Parang yun isa nga sa mga dilemma as a content creators like us. At hindi yun napansin ko sa post nga ni Moonlighting Doctor, na sinasabi niya na, for example, pumunta siya ng India, alam naman niya na hindi ganun maganda yung para magiging magiging views niya or magiging reach niya sa mga Filipino dahil hindi masyadong papanoorin or babasahin kasi nga hindi siya sikat na puntahan si India masyado sa ating Filipino. Ewan ko lang sa ibang bansa. Which is naiintindihan ko yun naiintindihan ko yun as a dilemang yun dahil hindi naman tayo sobrang sikat na tipong kahit saan tayo pumunta, papanoorin tayo Usually, yes. Yung mga tara niya sa mga nanonood, kumbaga, yun, nagpapasalamat ako sa kanila kasi may mga following na tayo kahit paano. Pero hindi pa yung kasing laki ng katulad ng iba na kahit pumunta sa hindi sikat, no? Hindi sikat, pinakasulok, pinaka-north ng Japan is papanoorin. Tama, nakapunta tayo sa isa sa mga pinamahirap puntahan sa Japan pero hindi ganun siya kaganda yung reach Yeah. Kasi hindi siya sikat. Pero napaka-underrated ng lugar. Yes. Diba? Pero gagawin pa rin natin. Kasi yun yung gusto nating puntahan. Yun din sinabi nito. Yun yung medyo dilemma nga natin as medyo hindi nga masyadong chine-check yung katulad nun yung Kochi. Pinas natin. Tapos, yun, marami pa iba tayong pinapas din na ganun. Hindi naman sa ayaw nga natin puntahan, no? Hindi lang talaga yun yung priority puntahan. So, parang hirap for us na, usually kasi ang audience gustong panoorin sikat. Sikat. Tapos, hindi pa ganun kalaki following natin. So, tama ka. Dilemma nga siya for us. Pero, at the end of the day, sorry guys, susundin talaga namin saan namin gusto pumunta. Dahil, ang pera ay, ang panggastos dito ay, syempre, galing naman sa atin. Wala namang, hindi naman siya, lahat naman pinaghihirapan. So, dapat, syempre, ang una nating gagawin sa travel or una nating priority natin puntahan, yung mga gusto talaga natin. Di ba? Maliban na lang siguro kung binigyan nila tayo ng pera, no, na magki-kickstarter tayo ng ating travel funds na magki-kickstarter tayo na travel tayo sa Tokyo, pupuntahan natin yung mga sikat Shibuya, Shinjuku para ulitin natin para i-share natin sa kanila. Kasi funded by them naman. Kung gano'n, wala problema sa akin kung may mayaman na tao dyan. Or kapag na-sponsoran tayo kunyari, yung mga tourism board, syempre naman, i-share natin yun kung ano yung gusto nila, di ba? Kasi syempre, sponsored travel na, ganyan. Pero pag sponsored by us, galing sa bulsa natin, syempre tayo yung mamimili saan tayo pupunta, anong gagawin, whatsoever, ganyan. Pero i-share pa rin natin, kahit na alam naman natin na hindi siya
magiging patok. Or Exactly. minsan, nagiging patok nga. Nagulat nga sa Iloilo vlogs Oo. natin, di ba? Yung Iloilo talaga yung pinakapatok sa channel na to. Pati yung buong Iloilo series and yung Iloilo podcast Oo, grabe. episode. Nagulat nga ako doon. Nagulat din ako doon. Parang yun yung nag-start, I think June. June this year lang pinost yun. Tapos yun, hanggang ngayon may nanonood pa nun. Oo. So, di ba? Hindi natin yun akalain, di ba? So, gawin lang natin kung saan natin gusto. Exactly. Anong gusto nating i-share sa kanila. For example, nga yung Wakanay, yung northernmost point of Japan. Gustong-gusto natin, pero wala masyado talagang traction. Hindi masyadong naging interesting to others kasi nga hindi siya super sikat. Hindi siya kilala. Hindi nga alam nung iba na may ganong lugar na may point pala na pwedeng puntahan sa Japan na super duper north. Ito yung, Pero yun nga, tutuloy pa rin natin. With or without views, popost natin, i-share natin. ito yung malupit, yung Bali. Yung Bali series hindi ganun oo. kapatok. Sana itong Vietnam series magiging patok eh. Pero yung Bali series, even yung nakausap din natin si Mark ng Exploration. Sabi niya, hindi din ganun kapatok sa mga Pinoy, di ba? Pero ang ganda naman niya. Di ba? Minsan talaga, di ko alam kung kasalanan ba ng algo na hindi binabato sa mga fellow traveler. Kasi feeling ko, yung mga travelers naman, kung talagang mahilig mag-travel, is papanoorin naman eh. Hindi lang yung vlog natin, pati yung mga vlog na iba. Kasi gusto makita yung insights sa isang lugar eh. Oo, di ba? Pwedeng isang reason yon kasi hindi rin natin masasabi wala naman tayo alam sa algorithm. Oo nga. Tayo yung nagpo-post lang, nag-aaral paano pagandahin pa yung vlogs, yung thumbnail, yung title, whatsoever. And parang, it's more of parang trial and error din siya. Yun nga eh. Kaya parang, para sa akin, ituloy lang talaga. Gusto naman nating maggala eh. Yeah. Medyo mahirap lang talaga minsan yung editing side, yung posting side. Pero at the end of the day, Gusto mo eh. oo. Gusto mong gumala eh. Yes. Gusto mo gumala, gusto mo mag-share. So, ano ang gagawin mo? Ulitin mo lang, di ba? Tapos naalala ko lang, 2023, autumn, Osaka, Kanazawa, Tokyo. I remember, halos, tama Okay, di ba? oo. Halos mga sinabi ko sa iyo kasi parang nagsiship yung channel ko, yung Soral Trading to Travel. So gusto ko mag-vlog. Oo. So, yun, meron nga din eh. Puro less than 10 minutes yung mga videos. Pinuntahan natin eh. Alin? Yung mga hindi sikat. Oo. Ay, mali. Yung mga sikat. Mga sikat? Oo, Osaka Castle. Oo. Tapos, Binalikan natin. Actually, nakapunta na tayo doon. Tapos binalikan natin para i-vlog. Kasi the first time we went there, hindi pa naman tayo masyado Yun nga nagdo-document eh. even nung 2022, parang kulang din yung documentation natin, tapos lahat pa nakamask. Kasi kakatapos lang ng COVID. Diba? Kaya gusto natin, tamo, kumbaga, parang may fan service talaga eh. Na nagagalit sa mga following mo kasi kailangan natin ng videos or pics ng nasa Shibuya Crossing tayo na walang mask. Ngayon, inulit, no? Kaya natin inulit. Pero ngayon, parang hindi na tayo pupunta. Hindi ko sinasabi dahil tourist yun or underrated kaming vloggers and travelers. Kasi nga, yung preference namin, kumbaga okay na-experience na namin. Tapos, once na ma-experience mo isang bagay, then tapos feeling mo sa sarili mo sakto lang kasi marami pang mga ganong crossing. For example lang yun, Shibuya Crossing. Kumbaga, you can skip na sa mga susunod mong punta. Yes. Di ba? Ako pero, ulit-ulitin ko yung Akihabara kahit anong mangyari. Diba? May ganun. Kasi nga gusto mo. Pero kunyari yung Shibuya, hindi mo naman masyadong, okay na. Na-solve ka na sa dati mong tawid doon. Okay na. Next, hindi mo na siya puntahan next time. Panay, Iba naman. Panay shoppingan dun eh. Even Shinjuku Shinjuku naman panay red light district. Kaya parang naka-ekis na yun sa akin eh. Ang pupuntahan ko lang talaga, Akihabara sa Tokyo eh. Oo, kahit pa ulit-ulit, no? Ueno pwede rin kasi ang daming stuff dun eh. May park, tapos merong, ang tawag dun, Changian. Shopping street. Shopping street, Na talagang mura, no? Oo. So, yun. So, nabanggit ko lang kasi dilemma. Tapos, tagdagan ko lang yung mga underrated na yan. Wala naman masama yung mga touristy, pero yung preference kasi natin right now, nabanggit mo na, kape,
chill. Libreng park. Oh, libreng park. Exactly, di ba? Yun ang mga gusto natin ngayon dahil nga, ayun, isa pa yun. Di tayo nagdi-Disneyland. Oo. Nag-USJ. Ano pa ba? Never pa, no? Unless may magsasponsor. Oo. Papasok po kami dyan. Pero hindi talaga priority ngayon. Oo. Kasi, mahal. Oo, Plus, maraming tao. Pag mga pila-pila. isa pa yun. Isa pa yun sa mga ano eh, sa mga dilema ko sa mga ganyan eh. Parang nakakapagod kasi pag as an introvert maraming tao. At hindi lang maraming tao, yung mahabang pila. Pila. Yeah. Diba? Pero alam mo, hindi ko sinasarado yung mind ko na hindi ako pupunta dyan na. Oo Pupunta naman. pa rin ako, pero hindi lang talaga siya nasa unahang priority. Oo. Ganon yung explanation ko doon. Well, lahat pala, even the, kahit yung mga sabi natin hindi mo na, Pupuntahan. oo. Yung India, ganan. Oo, kahit na yan, kahit pati yung mga katulad ng Kuchi, yung mga Kuchi-kuchi, pati tunnel. yung Manasariles, lahat yan nasa mababang priority lang. Hindi ko siya hindi pupuntahan. Ayoko magsabi ng tapos na ayoko puntahan dyan. Mali mo, bago isip ko. Di kinain ko sinabi ko, di ba? So, ang ano ko na lang siguro, maganda explanation, nasa malayong priority. Even siyan, yung mga Disneyland, kasi nga hindi tayo ma-theme park na people. Ma-theme park tayo kung indoors. Ma-theme park tayo, number one, kung mura At libre. at libre. At indoors. Kasi pag indoors, Konti kasi tao ng indoors eh. diba, Oo, tsaka- laro ka lang sa loob. Oo. Like yung mga parang Tokyo Joy Police. Ay, favorite ko yun. Yun, Walang diba? makatalo sa akin sa barilan dun eh. Tapos yung Immersive Fort. Yabang yun. Yung Immersive Fort Tokyo, yung mga ganong theme park. Pero yung parang mga na tipong pipila ka for a ride. Oo. Yun yung medyo ayoko ngayon. Malayo sa priority ko yun. Nasa mga top 100 pa yun. Ganun din. Ang buti sana kung for example, yung mga napapanood natin sa mga variety shows ng mga Korea, yung nandun sila 1 hour before mag-open yung yung Pero nirentahan nila yun, di ba? yung amusement park. Oo. Papayag ako doon. Pag ganon. Siyempre walang pila-pila. Kasi yung pila talaga eh. Even yung mga yung mga kainan, yung mga Michelin na ganyan. O kaya yung parang must try, ganon. Parang pag may pila, Ako din. lalo kung mahaba. Pares talaga tayo. Okay lang. We'd rather eat sa hindi na lang sikat na, sige, bahala na, try lang natin. Kasi gutom na ako eh. Oo. Kesa pumila dun sa 2 hours na pila, di ko titiisin. Maliban kung hindi tayo nagmamadali. O kaya yung tatimingan natin na mahilig tayo mag-timing in between meals eh. Kunyari, di ba, lunch, 12, tas dinner, mga 6. Kakain tayo mga 2 or 3. Yung tapos na yung lunch, ganyan. Para kahit nasikat yon is konti pila or baka walang pila at all. Kasi nautakan natin yung oras. Parang gano'n. Parang yung sa yung dalawang kinainan natin. Uy, lalabas pala yun yung food vlogs mo sa... Kailan ba ito lalabas? Then, after pa. Sana abangan nila. Yun yung food vlogs. Sa Vietnam? Vietnam, may Michelin guide, pati yung beef gourmand na kinainan natin. Halos, walang tao kasi nga, opening tayo pumunta sa beef gourmand. Tapos before dinner yata tayo pumunta or late dinner. Basta ganun. Basta hindi saktong rush hour or what. Basta nasasaktohan natin. Kaya nakakain tayo sa mga ganon. Pero hindi tayo nahihirapan sa pila kasi nga nagkokontrapelo tayo ng oras. Ang problema mo sa Japan, nakakapikon kasi ang Japan, for example, lalo yung mga ramenan nila, bukas lang sila, for example, 10:30 to 2. Sarado sila ng 2 to 5, tapos 5 to 7. Remember sa Fukuoka, may gusto kong kainan ng masisoba doon. Di ba yung pagkatapos ating magkape? Tapos pagtingin ko doon sa map, edi yan na. Bukas ba to o hindi? May tao naman. Di ba nakita may tao pag bukas na. Parang sinasabi na hindi. Tapos sinarado ko pagtingin ko ulit. May break. May break sila. Oo nga pala, I forgot. Ganun nga pala ang Japan. Yun pa naman yung gusto nating oras kumain para walang tao. Kaso sarado yung iba pala. Nag-break pala sila ng mga ganong oras. Lalo yung mga sikat. Even yung remember yung una natin. Una ba yun? Una or pangalawang punta natin? I forgot eh. Yung gusto mong matry na pancake sa Asaksa. Yeah. Di ba halos wala nga pila pero ubos na. Di ba? Nakakapikon. At so parang may reservation din yung iba. Exactly. Like yun. Ang hirap din. Pero yun nga, medyo masaya naman. Tsaka ito pa, dagdag ko lang naalala ko dun sa post. Gusto rin daw ni Doc yung
yung pag nasa ibang bansa siya, yung wala siya maintindihan sa paligid. Di ba sinasabi ko rin sa'yo yun? So parang may peace na walang may kilala sa akin dito, wala akong maintindihan sa sinasabi nila. Kung ginajudge man nila ako, wala akong maintindihan. Tapos, wala rin akong pake. If oo. So parang ganon, parang may freedom kapag nasa ibang lugar. Ibang lugar, no? Underrated na experience yun na Tapos biglang may i-experience. Tapos bilang may maririnig ka, no? Pucha! May Pinoy pala sa paligid, no? Pucha! Ganda mo yung picture! Ano ba? Nangyayari yun Oo nga, di ba? Kasi mangingibabaw yung tunog ng Tagalog sa'yo dahil familiar eh. Familiar. So, di ba, nalulunod ka sa boses or sa language kung nasan ka, no? Nung local doon. So, bigla ka may maririnig na Tagalog, biglang yung utak, yung brain mo biglang mag-activate. Uy, Pinoy! Uy, Pinoy! Mapapagano ka. Mahirap sa Bali. Parang same eh. Parang hindi mo alam kung Tunog Tagalog, no? Tagalog. Lalo kasi pag yung mga Visayan dialect, yung medyo Mindanao na yung dialect. Halos similar kasi yan sa Bali. Yung tunog lang. Yung tunog, kaya di mo alam, Pinoy ba to? Oo. Indonesian ba to? Even pag nasa ibang bansa like Japan, tapos may marinig tayong, hindi siya Tagalog, hindi siya Bisaya, pero parang may malapit doon. Kasi sabi din sa akin ng nung kalaro ko sa basketball, meron pa, di ba, waray, iba pa lengguwahe pa pala noon. Magkaiba sa Bisaya. Tapos siyempre sa mga Mindanao, iba rin. Tapos sa tenga natin para magkatunog. Para magkatunog. So, di mo talaga alam. Pinoy ba to? Indonesian? Malaysian? Tapos, Di ko alam. ito malupit. Pagtingin mo, kamukha natin. Di ba? Siyempre. Kasi yung magkakamukha halos no? Ang gulo eh. Wala lang, nabanggit ko lang. Pero ang saya nung feeling na yun eh. Yung wala kang maintindihan sa paligid. Kaya isa yun sa underrated na pakiramdam pagka gumagala. Pati, yung i-feel mo lang yung vibes ng place. Kahit nga wala kang gawin eh. Sabi ko sa'yo, di ba, minsan parang pag nagtatanong ka, anong gusto mong lagay dito sa araw na to pag naggagawa ka ng itinerary? Parang nahirapan akong mag-decide. Parang kahit meron yan or wala yan, okay lang. Parang ganon. Pero syempre, since ina-effort mong gawan, syempre, di push natin. Pero pag wala ka talaga maisip, kahit maglakad lang tayo sa shopping street, magtingin ng supermarket, favorite ko gawin yun, di ba? Natin, mamili sa local grocery stores, lalo na sa Japan. Kaya parang hindi naman kabisado. Ang dami ko nang alam na local na paninda, like na seasoning. Tapos inuwi natin dito. Yun yung mga binibili ko for us. Na-excite tuloy ako sa susunod nating gala, which is parang one week. Sayang, di pa sumakto to, no? Itong episode na to. 1 week from this, nasa ibang galaan na naman tayo. Oo. Diba? Bagong lugar na naman. Bagong lugar. So, ang ganda kasi ng hotel na pinagstayan natin, which is tamang-tama sa pagiging underrated Jamime Vlogs, na ikot-ikot ka lang sa paligid, ang dami mo nang makikita. Mache-check. Yun ang mga gusto natin. Yung tipong kahit nga walang itinerary for the day, lakad-lakad ka lang dyan. Tapos, mahilig akong ganun, di ba? Parang nakita ko, parang sarap umupo dito. Upo muna tayo sandali. Tapos, di ba napapagod ka lang nun? pwede rin. Binuking mo naman no? Actually, isa rin yun. Napapagod na. Plus, gusto ko lang i-feel talaga yung, kunyari, free park. Usually, free park talaga sa Japan, no? Upo ka lang. May binili tayong kape sa sa convenience store. Tapos, wala lang. Magkukwentuhan lang tayo doon. Magpa-picture-picture, video, ganyan, ng konti. Pero, na yun? It's a good experience na sa akin. So, for libre lang yun. final takeaway ba? Yung underrated, hindi siya ibig sabihin para sa akin ito yung final takeaway ko. Hindi siya ibig sabihin na hindi ka pupunta sa touristy spot. Yes. Pwede ka pa rin, for example, yung hotel mo nasa touristy spot. Tapos, ang gagawin mo lang, maglalakad-lakad. Yes. Diba? Yun yung perfect. Yung final takeaway sa akin. Kasi for example, tayo, ganun na yung natin Yung, for example, Ho Chi Minh, very tourist yan. Yung mismong Ho Chi Minh, Saigon. Yung location, Oo, pero ang ginawa lang natin talaga doon, halos yung mga gusto natin. Yeah. Siguro, kung isusuma total ko, yung underrated talaga yung gagawin mo, kung ano yung preference mo, kung ano yung gusto mo, at hindi dahil parang dinictate ka ng norms. Yes, Hindi exactly. porket tourist spot pupuntahan mo at ayaw mo naman, di ba, para lang maipakita mo sa para IG ma-check, o sa mga followers mo, di ba? So, kung talagang gusto mo, gawin mo. Di ba? Yun lang yun. Dalawa lang yun Kung ayaw mo,
Huwag mo gawin. Kung gusto mo ipakita sa followers mo, kung content creator ka, edi gawin mo. Di ba? Or kung ayaw mo both, edi huwag mo gawin. Ganun lang naman eh. Kumbaga siguro, yun na yung underrated part ng traveling right now. Kasi parang yung mga travelers right now is may pressure na kailangan ko puntahan to Kailangan ko masulit ito Kailangan baka, kasi ganun din tayo noong una eh. Yes. Kailangan mapuntahan natin to kasi ano to hard-earned money natin to. Kailangan masulit. Kailangan masulit din natin, baka di na natin mapuntahan yan. Tapos once na hindi tumugma, parang mag-aaway pa kayo. Bakit kasi ikaw, bla bla bla. Diba? So, buti hindi nangyari sa atin yun. Hindi naman. Kasi, yung nga, pagiging underrated natin, mag-isip, maging may preference tayo, pati yung mga bagay na gusto natin talagang gawin, yun talagang gagawin natin. Which is, nagtatranslate naman yun sa mga vlogs mo eh. Yeah. Kaya nga, hindi tayo masyadong, baga, hindi tayo viral factor. Hindi pa. Malay mo, in 1 to 2 years or 3 years time, mag-shift na. Magsawa na yung mga tao sa mga OA. Magsawa na yung mga tao sa sa masyadong parang nagbablog. Sa masyadong energetic na gala. Oo, baka Papunta na sila sa katulad natin, chill na lang. Oo, kasi tumatanda na yung may mga pera eh. Yung may mga pera na, tumatanda na eh. May pera. Yung pala yun. Speaking of, dagdag ko lang before we end this. Pinost ko yun nung isang araw. Parang sabi ko, siguro isa din sa reason bakit ganito na tayo mag-travel. Like, hindi tayo yung tipong parang kailangan sa isang travel masulit. Kailangan ma-check lahat ng spots na sikat or kailangan yung lahat ng must visit daw, ma-visit. At yung kailangan mabili. Hindi natin siya mindset right now. Because ang mindset natin ngayon, kahit hindi naman tayo nepo babies or super yaman ng mga tao, is think abundance. Yeah, abundance. At saka, laging iisipin na kaya nating balikan. Abundance ka yun. Oo nga. Na tipong, hindi ito isang beses. Kaya kong bumalik dito. May kakayanan ako, confident ako na mag-produce ng pang-travel ko ulit dito. So, hindi ko kailangang itodo in one gala. Hindi ito buffet. What the hell? Naisip ko lang. Kasi yung buffet, di ba? Parang gusto mo latik man. O, di ba? Hindi metaphor. Kasi usually yung mga parang ginadjust sa buffet. Parang, ay, kailangan ko latik man yan kahit na mabundat-bundat ako. Parang kasi para masulit ko yung binayad ko. Parang baliktad ng abundance mindset eh. Kaya nga di na tayo nagbo-buffet. Oo nga. Ganun nga. So yun lang. Thank you for listening guys. Aming chikahan at chikahan with you. Di ko alam anong episode na to. Thank you for listening to the Tara Podcast. 40 na to. 40. Yes, 40. Next week ulit, makinig kayo. Maki-chat kayo sa amin. Leave a comment. Malay mo maging natin episode for the next Tara episode. So yeah, tara. Gala pa tayo. Bye. Bye. Thank you. User codes.